Pero yan, mamaya balikan natin. Unahin natin itong soberanya, due process, human rights, ang sigaw ngayon ng DDS para kay Duterte. Tama naman yan, para sa akin. Sa ngayon, nandoon na siya. So, ibibigay na, mayroon due process at yung human rights niya, karapatang pantao niya, ibinibigay na ng ICC. Ibibigay yan ng korte. Ang tanong, bakit ngayon maingay kayo sa isyong ito? Nung panahon ni Duterte, nakaliwat kanan ng tukhang, ayon kay Secretary John Wick Remulla, 30,000. 30,000 buhay, 30,000 buhay ang nawala sa tukhang double barrel campaign ng Duterte administration. Nasaan ang due process doon? Nasaan ang human rights doon? Nasaan ang karapatang pantao doon? Nasaan ang due process? Wala, di ba? Bakit kayo ng mga DDS nung panahong yun, wala kayong sinasabi? Palakpakan pa kayo pag sinasabi ni Digong ang Operation Tokhang. Palakpakan pa kayo pag sinasabing okay lang tayo na maging probinsya ng China. Nasaan ang soberanya dyan? Wala. Lahat ng ginawa ni Digong tungkol dyan sa issue sa West Philippine Sea, nakikipag-kaibigan sa China, Operation Tokhang, naging biktima ay mga maliliit, marginalized sector. Wala tayong nadinig sa mga maka-Duterte. Yung soberanya, due process, karapatang pantao, human rights nga po. Hindi nila binabanggit. Tuwan-tuwa pa sila. Tapos ngayon, nang si Duterte ay kasuhan, 2017 pa siya kinasuhan sa ICC. Nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Ipinatupad ng Interpol. Sinuportahan ng Philippine government under the law. May karapatan ng gobyerno, Republic Act 9851 kung di ako nakakamali. Ngayon ang sigaw nyo, due process ibigay kay Duterte, human rights, karapatan ng pantao ni Duterte. Nasaan daw? Wow! Ayun! Di ba yung pag-arrest, pag-file ng kaso, pag-arresto, pagtatrial, ay di ba parte ng due process yun? Yung sabi nyo ay karapatang pantao, ay di ba? Human rights violation, ayan, ibinibigay sa kanya ang kanyang karapatan kung paano niya idepensa. Para sa akin, maswerte pa nga si Duterte dahil nakakulong siya ngayon. Di ba? Nakakulong siya. May karapatan pa siya at may magagawa pa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayun bang mga natukhang? Pa nga si Digong dahil pwede pa siyang makauwi sa kanyang pamilya pagkatapos niyang mapagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Diba? Pero ito pong mga naging biktima ng tukhang, malabong-malabo na po. Hindi na mangyayari yan. Diba? Kaya ito yung hindi talaga patas ang nangyayari dito sa mundo. Ang mga makapangyarihan, kapag sila'y nakagawa ng mali, pwede pa silang mabigyan ng due process. Pwede pang maisip ng mga tao ang kanyang human rights. Pero diba, kapag ikay dukha, kapag ikay walang sapin sa paa, mahirap ka lang, squatter ka lang, mababa lang ang iyong antas o level ng buhay, nako, ikaw ay huhusgahan kahagad at nako, ilalagay ka nila sa isang bagay na kumbaga hindi dumaan sa kahit anuman lang na paglilitis. Kaya po, di ba nga, sabi nga ni Juan Ponce Enrile, nakakadire at karimari-marim itong mga tao na ito na ngayon ay nagsusumigaw ng human rights at nagsusumigaw ng due process. Samantalang nung panahon ni Digong, pinapalakpakan nila ang mga ginagawa ni Digong na siyang labag noon sa due process at hindi iniisip ang human rights. Maliwanag naman yan. Alam na alam natin yan. Diba? Kaya nga po ngayon nakakapagtaka, Harry Roque, Salsal Panelo, Vic Rodriguez, si Torion, naiisip nila ang karapatan ni Digong. Bakit yung mga karapatan ng mga akusado noon, ng mga suspect noon, pinangalagaan ba? Hindi porke kay suspect, hindi porke kay akusado, dapat ka nang husgahan kaagad at bilisan ang paghuhukom. Nilagay na ang nilagay na ang bata sa kamay
At parang mga naging Diyos ang mga taong ito na kayang-kaya na nilang bawiin ang buhay at sila na ang magdedesisyon kung ikaw ba'y nararapat pang magpatuloy o hindi na. O, buti nga ngayon kay Digong, di ba? Na-preserve ang kanyang human rights, na-preserve ang due process para sa kanya. Pero yun po ang katotohanan. Life is unfair. Oh, nasaan ang due process doon? Nasaan ang karapatang pantao doon? Wala lahat. Pagdating sa soberanya, sinasabi nyo, pinaglaban ba ni Duterte ang West Philippine Sea sa Chinese government? Na tayo nung araw pang pinapasok ng China ang West Philippine Sea, naging tahimik lang, kinonsente ng Duterte administration. Pagpasok ng Marcos administration, nilabanan nito, pinalagan nito dahil obligasyon, ay paglaban ang ating teritoryo. Hindi naman bago yan. Matagal na tayong inaabuso ng China. Nasaan ang mga Duterte ng mga panahong yun at DDS? Wala. Until now. Fake news, DDS. Fake news ang inyong mga pinaggagawa. Pinagtatanggol pa ang China. Di ba doon sa hearing isang araw sa Congress? Di ba umami na? Yung mga vlogger ng DDS, nagbakasyon, nagseminar sa China na 2 linggo. All expenses paid. Sponsored by Chinese government. Pamasahe, pagkain, accommodation, libre sila lahat. Anong matidig natin sa kanila? Di ba? Nakakabingi ang kailang katahimikan sa isyu ng West Philippine Sea. Kasi inimbitahan sila ng China. Pinakain ng masasarap doon, pinatulog ng masarap. 2 linggo libre. Paano mo ngayon babanatan ng China? Paano ka ngayon kakampi sa Pilipinas? Kayo ay nagpunta sa China. Noong 2023, inamin on record ni dating Secretary Angeles. Pinakita pa yung picture, pinakita ko rin sa aking mga channel. Yan ang sinasabi natin. Nasaan ang soberanya? Nasaan ang due process? Nasaan ang human rights? Karapatang pantao nung inyong mga kapanahonan, nung panahon ng 6 na taon ni Duterte. Binigyan ba ng due process yung mga inosenteng? Paano naging cardiac arrest yun? Nasaan ang karapatang pantao ron? Nasaan ang due process doon? Nasabi natin tayo po lahat ay Pilipino. Lahat tayo may buhay, lahat tayo may obligasyon, lahat tayo may karapatan, lahat tayo dapat sumailalim sa due process. Lahat tayo dapat magkaisa pagdating sa teritoryo ng Pilipinas. Pagdating sa soberanya, tayo magkaisa para sa ating bansa. Pero bakit kayong mga Duterte followers, supporters, ngayon lang kayo nag-iingay nito? Pati mga politiko, abogado pa naman ang karamihan diyang politiko ninyo. Ang inyong panawagan, due process, illegal ang paghuli. Ano yun? Paano naging illegal ang paghuli? Sabi nga ng gobyerno, Republic Act 9851 ang ginamit na batas ng Pilipinas. Dahil tayo nga po ay member ng Interpol, yan ang ginamit. At wala silang magagawa. Parte ng due process ang paghuli para iharap sa korte, then idepensa ang kanyang sarili. Yan ang lehitimong due process. Ibinibigay ng Philippine government. Ibinigay ng ICC, ibibigay ng ICC sa kanya. Kaya nga mayroong pre-trial na nakaraan. Ang umpisa ng trial ay sa September. Ayan ang due process. Yan ang karapatang pantao ni Duterte na ipinagkakaloob. Bakit sasabihin nyo na wala? Sasabihin nyo illegal o naloko na. Again, bakit hindi nyo iniisip ang 30,000 buhay na nawala? Na walang due process. Hindi binigyan ng pagkakataon. Ni walang police report, ni walang investigation. Nung panahon ninyo, ababdalo kayo. Samantalang, no one is ababdalo. Ganon. Nung panahon ninyo, walang batas, kayo na ang batas. Ngayon, pinapanagot na kayo dahil yan ang tamang proseso. Magkaroon ng trial. Sasabihin nyo, illegal, harassment, walang due process, wala yung karapatan ng Duterte. Wow! Ano inyong pinanghuhugutan? Malabo pa sa sabaw ng pusit ng inyong mga paliwanag at sinasabi. Hindi kasi umaayon sa kanila ang tadhana ngayon at hindi umaayon ang batas sa kanila ngayon. Diba? Noon kasi sila ang batas. Sila ang nasusunod. Kung sino man ang gusto nila na masira, mawala sa pwesto, at matigil sa pambabatikos sa kanilang anito, yun po ang kanilang pinag-iinitan.
Yun ang kanilang due process eh. Siraan sa SOCMED. Sino ang isa sa mga tao na makakapagpatunay niyan? Si Nino Barsaga. Si Nino Barsaga, yan po ay dating tauhan ni Digong. Isa siya sa mga nagpapacilitate ng mga kung sino ang sisiraan, iuutos sa kanya, babanatan niya. Kaya nga natadtad siya ng kaso noon eh. Kung maalala ninyo, nung panahon ng pandemya, etong si Nino Barsaga ay hinuli ng mga kapulisan ng Maynila. Yung nakalimutan ko kung ano pangalan nun yung kila Sir Ibay. Hinuli siya doon sa Baguio. Para po maisilbi sa kanya yung warrant dahil nga po merong isang tao na kalaban ni Digong ang nagkaso sa kanya. Pero siya po ay natapos na yung kaso na yan. Dahil kung di ako nagkakamali, nakapagpiansa siya dyan, naayos yung, kumbaga parang nagkaroon ng settlement. I'm not sure kung settlement nga talaga or na-acquit si Nino Barsaga. Pero isa po ang katotohanan dyan na si Nino Barsaga po noong panahon na yon ay ginamit ng mga Duterte para manira. Alam naman yan ng mga nasa kampo ni Digong. Ginagamit nila ang mga vlogger para po pambanat sa mga sumisira sa kanila. Kaya nga itong mga vlogger na ito ngayon, di ba, hanap nila ay due process, human rights, at yung soberenya daw po ay nalabag. Pero nung panahon ni Digong, walang due process. Walang human rights. Di ba piso nga lang ang binigay na pondo ni Digong sa Human Rights Commission? Tapos yung soberenya, alam nyo ngayon yung salitang soberenya, samantalang noong panahon na merong nangaagaw ng mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea, wala kayong pake. Nung mga panahon na merong naputulan ng daliri na Coast Guard, Navy, sa pagtatanggol at pagbabantay sa ating West Philippine Sea, wala kayong pake. Ngayon, alam nyo pala yung salitang soberanya. Ano nga naman kayo makakakibo sa ginagawa ng mga Chekwa sa West Philippine Sea, sa ginagawa nilang panggigipit sa ating mga Coast Guard at Navy, yun pala, kayo'y pinalamon ng mga Chekwa. 2 linggo kayong nag-training doon. Paano nyo makokontra ang ginagawa nila kung kayo ay nakinabang sa kanila? Tapos sasabihin nyo, para kayo sa bayan, para kayo sa katahimikan, para kayo sa peace and order, para kayo sa accountability and transparency, para kayo sa inang bayan sa ating bansa, para kayo sa Pilipinas. Come on, wag naman kami ang lokohin ninyo. Buti sana kung hindi kayo umamin na mga fake news peddler kayo at mga nag-training kayo sa China para inyong kampihan itong kanilang naratibo sa West Philippine Sea. Okay? Magpakatotoo tayo. Again, inuulit ko, tayo yung mga Pilipino, dapat nagkakaisa tayo, lahat may karapatan, ipagkaloob yun. Ngayon, ipinagkakaloob 100% kay Duterte. Kasi yung pagharap sa korte, yan ang tamang proseso, inuulit ko. Diyan niya kaya at tamang ipagtanggol ang kanyang sarili. May kinalaman ba siya sa human rights violation, extrajudicial killing, crime against humanity, murder at iba pa? Kung wala, edi panintigan niya yun. Kung nakumbinsi niya ang korte pagkatapos ng trial, kung ilang taon yan, edi yun ang tamang proseso. Yung mga naging biktima ng Oplan Tokhang Double Barrel Campaign, katok, sabay putok. Walang warrant of arrest. Walang due process. Kagad-agad hinusgahan nila. Walang batas para sa kanila ng mga panahong yun. Yan ang talagang paglabag sa due process at human rights. Human rights violation. Saan yung hinuhugot ang inyong reklamo ngayon? Anong inyong pinanghuhugutan at bakit kayo nagrereklamo ngayon? Magpasalamat kayo kasi binibigyan na, ibinigay na ang tamang proseso
at tamang pagtatanggol ni Duterte sa kanyang sarili at iba pa doon sa gagawing trial. Kung pinag-uusapan soberanya, wala tayong magagawa. International Criminal Court yan. Kung hindi man tayo member dyan, pero nangyari ang crime, ay member pa tayo. Kasi 2016, 2015, 2016, 2017, yung mga crime, yung karahasan, paglabag sa karapatang pantao, ang nakapile na kaso base sa reklamo ng mga Pilipino before ICC. 2017, nag-apply tayo para hindi na maging member ng ICC. Na-approban 2019. O di pasok na pasok. Kaya nga binibigyan siya kaya nga siya pina-aresto. Huwag na natin politikahin ito. Ipagdasal lang natin na maipagtanggol ni Duterte ang kanyang sarili. At ako naman naniniwalang ibibigay ng ICC ang lahat ng pagkakataon para sa kanya. Kaya nga kumuha na ng mga international lawyer na insulto na nga yung mga abogadong Pilipino. Hindi ko alam kung may kukunin pa o wala. Lumalabas ngayon si Sara Duterte ang nag-decide kung sino ang kukuning abogado. Nilaglag si Harry Roque, inilalaglag si Medeldea. Kasi si Medeldea nagka-hospital pa yata. Si Roque naman atat na atat maging abogado. Nagpunta ron, nagpakilala. Hindi naman siya inirekomenda ni Sara. Tinanggal nga siya ni Sara. Hindi siya ang abogado ni Digong. Di ba? Yan ang nangyayari ngayon. Okay. So, malinaw po yan. Malinaw po yan. Uy, ang aga ng music dito sa katatabi ha. Okay? Kung hindi ilalaglag si Roque at si Medialdea ay puro pamumulitika at puro drama lang ang alam na estratehiya doon po sa ICC. Diba? Hindi po ubra yan. Hindi po kakagatin ng ICC yung mga ganyang paawa effect. Hindi po kakagatin ng ICC yung mga pamumulitika at lalong-lalo na walang pakialam ang ICC kung paano pong paraan nahuli o isinuko etong si Digong ng ating bansa. Ito po mga ano na lang, kumbaga mga estratehiya na lang din ng mga Duterte para po ma-delay ang mga proseso, mga tactics. Diba? Ito po maliwanag naman na kaya po ayaw na din ni Sara Duterte na magkaroon pa ng mas maraming mga Pilipino na abogado na gagamitin dyan sa pagtatanggol kay Digong sa ICC ay dahil nga po bukod sa ito'y mga mahihina wala pong alam sa international law. Ilan lang naman po yung mga ICC accredited na mga abogado ng Pilipino at ang ilan pa po ay kinokontra ang kanilang mga paawa na naratibo. Ang kanilang mga narratives ay kinokontra nitong mga ICC lawyer na may alam at alam kung ano ang tama at mali pagdating sa ICC rules o sa international law. Ito, abangan natin kung ano nga ba talaga ang mangyayari dito po sa ating vlog na ito, kung ano ang kahihinatnan nitong issue na ito. Hindi naman po na lingid sa kaalaman ng lahat na tayo po ay nasa mabuting kamay ngayon. Mas mainam na meron tayong PBBM kaysa sa isang Duterte. Mas maayos ngayon. Siyempre kukontrahin lang ito ng mga vlogger. Ang sasabihin nila, bumalik na ang pulburon. Malala ang korupsyon, naubos na ang gold. Kasi yan ang inilalabas ni Digong na issue. Siyempre sasabayan lang nila, sasakyan lang nila, kasi yun ang kailangan. Masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kitang-kita natin ngayon, mas marami ang tao sa mall. Mas marami ang tao sa mga Jollibee. Mas marami ang tao ngayon kada rush hour. Bakit? Merong trabaho. Merong pambili ng pagkain. Merong pamalengke. Punta ka nga ng palengke, sabi. Mahal ang bilihin, punta ka ng palengke. Pag tinanghali ka, wala ka nang mabibili na mga gusto mong bilhin. Like katulad yan, mga sariwang isda, ubos. Pag pumunta kang palengke, yung kunwari gusto mo ng pork chop, minsan konti na lang. Manok,
minsan konti na lang. Bakit? Ang bilis maubos. Pero sabi nila, ang mahal daw ng mga bilihin. Diba? Yung sinasabing change is coming, kay Digong noong 2016, ito yung change na yun. Ito yung pagbabago na gusto ni Digong, si PBBM ang gumagawa. Yung kay Digong, scam yun. Change, scam. Scam yun. Hindi na bago para sa mabuti, na bago para sa masama. At ang masaklap nito, ang mga pinayaman ay ang mga tsekwa. Hindi po may tatanggi yan. Mga tsekwa ang pinaboran ni Digong. Kaya nga, di ba? Nakita nyo? Hanggang sa pagiging mayor, nakapasok ang mga tsekwa. Bakit hindi makakapasok ang tsekwa? Doon sa Davao. 4 po na tauhan ng Davao Civil Registrar ang kinasuhan dahil po sa pag-i-issue ng birth certificate para sa mga tsekwa. Tapos magtataka pa bakit dumami ang tsekwa. Magtataka pa kung bakit meron tayong mayor ng Bamban Tarlac na tsekwa. Diba, sus Mariosep? Yan po, nagsusumigaw ang katotohanan. Ibang-iba talaga ang panahon ni Duterte kaysa sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibang-iba po. Mas maayos na yun. Mas may kaayusan ngayon, may katahimikan ngayon, at mas kampante mga Pilipino ngayon. Kaya nga, kapag nagtawag sila ng people power, walang sumasama. Kapag gusto nila ng mga kaguluhan, hindi po nakikipag-participate ang karamihan ng mga Pilipino, yung mga silent majority, yung majority ng mga Pilipino na ang gusto ay mabuhay, makapagtrabaho, at magkaroon ng maayos na pamayanan. Hindi po sila sumasama dyan. Ayaw nila ng gulo. Yan ang hindi nakikita ng mga vlogger ni Digong. Yan ang hindi nakikita ng mga DDS. Ilan na lang po silang sumasama sa laban para sa iisang pamilya. Pero laban para po sa bayan, napakarami po ang nakikiisa. At yun ay ang kanilang pananahimik sa kanilang mga tahanan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa ating kaibigan, Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Paki-support niyo po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.